Magandang araw po. Naglabas ng hinanakit itong si Chavit Singson kay BBM. Sabi ni Chavit, pagkatapos daw gamitin ni Bongbong Marcos ang kanyang mga eroplano, nakipag-usap daw ito si Chavit sa mga mayor, siguro para suportahan si BBM noong 2022 eleksyon. Pagkatapos daw na mabuo itong maplansa itong tandem ni Sara at ni BBM, na kung saan ang plano pala nila na kapag si Sara po ay tumakbong presidente, kailangan daw ay mag-slide down, mag-giveaway si Bongbong Marcos, si Sara ang presidente at ang kanyang busy running mate ay si Bongbong Marcos. Pero ang nangyari, ang nag-giveaway, ang nag-sacrifice si BP Sara at pinagbigyan si Bongbong Marcos. O di nanalo na. Nanalo na sila parehas. Ang problema, sabi ni Chavit, after nang manalo na si Bongbong Marcos, naging presidente na, ay nagkaroon na raw po ito ng Alzheimer. Ang biyera ito. Alzheimer. Ano po ibig sabihin ng Alzheimer? Makalimutin. Ang epekto po ng Alzheimer, makalimutin. Ibig po sabihin, ito mga tao katulad ni Chavit na tumulong kay BBM, nakalimutan niya. Kinalimutan niya. Okay? Siguro hindi niya close. Hindi niya ka-jamming sa mga video okay. Mga disco. Okay? Kasi marami naman siyang ka-close na tumulong sa kanya na hanggang ngayon kasama sa Malacanang. Yung mga ka-jamming niya sa disco. O barkada, gano'n. Ibig sabihin, barkada, gano'n. Barkada. Si Chavit niya, malamang yata, hindi niya kabarkada yan. Hindi niya ka-jamming yan sa mga kantahan. Disco. Hindi lalo naman si BP Sara. Lalo naman si PRRD. O hindi niya ka-jamming yun. O diba? Diba si BBM nakikita natin kumakanta, sumasayaw sa mga disco. O diba? Hindi niya malamang ka-jamming si Chavit. Okay? Ngayon, kung tutuusin, itong sinasabi ni Chavit na mga tinulong niya kay BBM noong eleksyon, mas maliit kumpara doon sa sakripisyo ni BP Sara na kung saan ay nagparaya para lang kay BBM. Okay? Mas maliit kumpara itong tulong na ginawa ni Chavit, mas maliit ikumpara doon sa tinulong naman ni Pangulong Duterte noong ipalibing yung matandang Marcos. Di ba nga, nung pinalibing ni dating Pangulong Duterte si dating Pangulong Marcos, katakot-takot po na panglalait, katakot-takot na batikos ang inabot ni dating Pangulong Duterte sa mga pinks, mga dilawan, itong mga membro dyan ng Makabayan, ano ba yung tawag yan? Makabayan Black. Di ba? Alam po ninyo kung tutuusin, ito ang mga Duterte, hindi naman yung kaaway ng mga dilawan. Hindi yung kaaway ng mga dilawan. Di ba nga, si Rizal Tiberos, nanghingi pa ng tulong yan kay Pangulong Duterte, kay VP Sara. Sa Davao. Inendorso pa yan ni Tatay Digong, si Rizal Tiberos, sa Davao. Noon kasi, hindi yan kaaway ng mga dilawan, ang mga Duterte. Naging kaaway lang ng dilawan ang mga Duterte dahil sa mga Marcos. Yan po yun. Pero, sa kabila na tulong na yan ng mga Duterte kay BBM, ano ang ginante? Ayun. Nandun ngayon si Tatay Digong sa Dahig, sa ICC. Di ba nga sabi ni BP Sara, payat na payat na.
Butot balat na itong dating presidente Duterte. At itong latest na announcement, sabi ni VP Sara, nagbigay daw po ng testament ng huling habilin pala. Nagbigay ng huling habilin itong si Tatay Digong na kung siya daw po ay mamatay sa poder ng ICC. Huwag naman sana. Huwag naman sana pahintulutan ng Panginoon Diyos. Okay? Na kung siya daw po ay mamatay sa poder ng ICC, wag na raw po iuwi ang kanyang bangkay. Doon na raw daw po i-cremate. Yan daw po ang habili ni Tatay Digong kay BP Sara. Tayo po nalulungkot. Okay? Sapagkat siyempre dating presidente, kahit paano may naitulong sa ating may na-contribute sa ating bansa, hindi lang papaano, talagang malaki po ang kanyang contribute sa bansa. Dahil lamang sa politika, may mga hindi napagbigyan noon, may mga humiling noon na maging katandim niya, kasama niya sa pagtakbo. Dahil doon, siguro nainggit, nagkaroon na sumama loob, hindi lang napagbigyan, at ang napagbigyan na iba, si Cayetano, para maging katandim. Ito ngayon ang ginanti sa kanya. Ang problema, itong si Marcos ay naki-join. Naki-join sa mga dilaw. Naki-join sa mga kaliwa. Ibig sabihin, yung ano sila, yung politically pinagkaisahan nila. Yon, sa tamang salita, sa tamang pagbigkas. Pinagkaisahan nila ang dating Pangulo. Para tapon doon sa dahig. Kaya kung si Chavit po ay maliit lang na bagay yon, kumbaga ginamit lang yung kanyang material na bagay, siyempre alam po ninyo kung ang tao ay marunong tumingin o marunong tumingin ng utang na loob, maliit man na bagay yan, ay tatanawin mo. Di ba? Pasasalamatan mo. Nagkamali tayo ng akala. Hindi lang yan. Hindi lang po nagtatapos sa pagtapon kay Tatay Digong sa ICC ang ginawa ng ni BBM. Gusto pa nilang i-impeach si BP Sara. Gusto pa nilang tanggalin si BP Sara sa pagka-vice president. Gusto nilang matanggal si BP Sara sa pwesto para mawalan ng balakid, mawalan ng tinik sa kanilang lalamunan sa 2028. Tinulungan na sila na makapwesto. Tinulungan na sila para ibalik ang kanilang dignidad. Di ba dati halos hindi makain? Kung apak-apakan sila ng mga kalaban nila noon sa politika, yung mga dilawan, di ba? Ano noon ang mga narrative ng mga dilawan? Marcos magnanakaw, diktador, ano pa ba? Mga narrative doon ng mga dilawan sa laban sa mga Marcos. Okay? Pinagbigyan sila ng mga Duterte para may balik ang kanilang political career. Ngayon nakapwesto sila. Di ba? Akala siguro ni BBM nagipag sabwatan siya sa mga dilawan
sa mga makabayan black. Akala niya siguro malilinis na ang kanilang reputation. Huwag ka, dahil kapag ikaw ay wala na sa pwesto, inuulit ko, yung mga dating sigaw na mga dilawan, na mga makakalibang grupo na Marcos magnanakaw, Marcos diktador, kung ano-ano pa, muli yan mabubuhay pag wala na si BBM sa pwesto. Ngayon lang po yan, tahimik itong mga dilawan, ang mga makabayan black, makakaliwa, sapagkat nakikinabang sila kasi ang interest lang naman nila ay matanggal si BP Sara sa pwesto para hindi na makatakbo sa 2028. Di ba? Kaya lang naman tahimik ngayon ang mga dilawan, ang mga makakalawang grupo dahil nakikinabang sila kay Bongbong Marcos. Okay? Ganun po yan. Kaya lang, sa tingin ko, mukhang dadaan po sa butas ng karayom ito mga gustong matanggal si VP Sara sa listahan ng mga tatakbo sa 2028, sapagkat kita nyo naman itong latest survey ng Tangery. Okay? Di ba si VP Sara ay nangunguna sa pagka-presidente sa 2028. Siya po ay nakakuha ng 35%. Ayon sa survey, pangalawa naman itong si Lini Robredo na may 19%. Pangatlo si Bongo. Kasi kasama doon si Bongo sa listahan. Sinama ng Tangery sa listahan ng mga kung sino ang iboboto ninyo sa 2028 sa pagka-presidente. Kasama doon si Bongo. Kung halimbawa, si Bongo hindi sinama doon sa list ng tatakbo sa pagka-presidente sa 2028, malamang si BP Sara, tataas pa lalo ang kanyang survey ratings. Kung halimbawa si BP Sara, 35%, tanggalin mo si Bongo doon sa listahan ng mga pinagpilian at ilagay mo sa Vice President, magiging 50% si BP Sara sa survey sa pagka-presidente sa 2028. So mas mataas. Kaya sa tingin ko, kabadong-kabado po itong mga sabik na matanggal si BP Sara, sabik na ma-ban si BP Sara sa pagtakbo sa 2028. Kabado sila dyan. Dahil paano pag halimbawa hindi natanggal si BP Sara at natuloy sa pagtakbo sa 2028 at nalalo, ito mga atat na atat ngayon na matanggal si BP Sara, kabado yan. Kasi iniisip nila, dahil nga sa dami ng kasalanan na ginawa nila sa mga Duterte, iniisip nila baka gantihan sila kapag si BP Sara ay manalo sa 2028. Ganun po yan, iniisip nila yan. Kaya hanggang ngayon pa lang, gumagawa na sila ng kaparaanan na huwag manalo si BP Sara. Pero huwag kayo mag-alala. Ang mga Duterte po, hindi po yan mapaghiganti. Hindi po mapaghiganti ang mga Duterte. Dahil ang iniisip nila, kapakanan ng bansa. Hindi sila yung tipong masyadong yung namumulitika. Hindi sila ganun. Ang kanila, serbisyo publiko, trabaho, ang iniisip nila kapakanan ng bansa. Kung kayo po ay takot na takot na baka kayo ay balikan ni BP Sara kapag siya nanalo, sa akin palagay, ito opinion ko lang naman ito. Opinion ko lang ito. Hindi po ganon ang mangyayari. Okay? Dahil ngayon pa lang nakikita ko sa dami ng
mga nag-aakusa, naninira sa mga Duterte, pero ni isa po, wala po siyang dinimanda. Wala po siyang dinimandang ng libel. Katakot-takot na paninira po ang ginagawa ngayon ng mga kritiko sa laban sa mga Duterte. Ni isang libel po, wala pong na-file si VP Sara at si Tatay Digong. Kahit nung siya may presidente, wala po siyang na-filean ng libel. Yan po ang patunay na itong mga Duterte, hindi po sila yung tipong balat sibuyas na pag sinisiraan mo, binatikos mo, iyakin. Di ba ngayon, uso yan, yung mga magagaling manira, maingay, magagaling magbatikos, and then sila naman ang binatikos, palibasa mga onion skin, gaganti sila. Kakasuhan nila ng libel, pupunta ng NBI, magsusumbong, pupunta ng Department of Justice, magreklamo, kakasuhan ng libel. Pero sila, kaya matindi kong manira sa kalaban nila. Pag sila naman ang inupakan, mga iyakin. Hindi po ganoon ang mga Duterte, kaya kayo mga kritiko, kayo mga naninira sa mga Duterte, huwag kayong kabahan dahil ang mga Duterte po hindi sila tipong tao na namumulitika. Ngayon pa lang yan, makita nyo example. Ni isang libel cases po, libel case, wala po silang na-file sa mga tao na nagbabalahura sa kanilang pagkatao. Wala. Di ba nga si Trillanes, katakot-takot na paninira ang ginagawa sa mga Duterte, pero meron pang kaso laban kay Trillanes, si VP Sara, si Tatay Digong, wala. Di ba? Wala. Di ba? Yan pang patunay. O ito, ito kasing si Senador Mig Zubiri, tinawag na witch hunt itong impeachment laban kay VP Sara. Dahil dyan, may mga umiyak, mga prosecutor na umiyak, hindi daw po yun karapat-dapat dahil yun daw po ay paglapastangan sa kongreso, sa prosecution. Yan pa mga tipong maganong narrative ng mga iyakin na mga membro ng prosecution. Sa akin palagay po, tama si Zubiri. Tama po si Zubiri na sabihin niya na witch hunt itong impeachment na ito. Ano po ba ibig sabihin nun? Witch hunt. Di ba, pag-uusig ng mga witch hunt. Ano yun? Makukulam? Di ba? Sabi ni Mig Zubiri, gusto lang kasi nito mga ito na matanggal si VP Sara sa listahan nga ng pagka-presidente sa 2028. Yun na po yun. Yun lang yun. Wala na ibang dahilan. Ako naman naniniwala dahil totoo po sinasabi ni Mig Zubiri. Totoo po yan Sa simula pa lang nitong ginawang impeachment, yung mga pag-hearing dyan ng mga congressman sa Kamara, alam na po natin yan na ang target, wag tumakbo, wag makatakbo si VP Sara sa 2028. Yan na po yun. Wala nang iba. Kahit itanggi nila, ito ganyan, hindi. Accountability. Utot nyo. Accountability. Bulahin yung mga lilang nyo. Ang target niyan totoo, 2028. Para mawala ang tinik sa lalamunan nito mga, kung sakali, mga kalaban ni VP Sara. Yan po yun. Tama po si Mig Zubiri. Ngayon, sabi ng mga iyakin ng mga congressman ay bias daw
itong si Subiri. Dahil ito daw si Subiri ay isa sa mga membro ng senator judge. Dapat daw hindi ganyan, bias daw si Subiri. O, ito naman ang aking masasabi. Alam naman natin na itong usaping impeachment, ito po ay political process. Okay? Dahil nga ito po ay political process, sa simula pa lang, sa mga congressman, bias na kayo bias na kayo di ba? Kung bias kayo, ngayon, itong mga senador, bakit kayo galit kung sila'y bias? Parehas naman kayo Pareho naman kayong bias di ba? Kaya nga ninyo in-impeach si BP Sara dahil bias kayo. Ayaw niyo sa kanya dahil sakit sa lalamunan ninyo sa 2028. Ngayon sasabihin niyo sa mga senador, bias sila. Parehas lang naman kayo sige nga. Nagkataon lang na kung bias sila, pabor kay BP Sara. Kayo bias kontra kay BP Sara. Ganoon lang yun Huwag niyo kami bulahin. Wag kami, wag ako. Sige nga. Galit kayo sa tao, sa mga senador daw sila bias. Pero kayo, hindi kayo galit sa sarili nyo na kayo'y bias. Mga congressman, mga iyakin. Di ba? Kunwari pa kayo Tama po si Big Subiri. Tama po siya. Tama po siya sa sabihin na witch hunt. Itong impeachment na ito. Okay? Tama po siya.